But nakamute ka, Brad? Nakamute. Okay, enter 15. Yan. Ito yung lesson natin nung nakaraan. Papasadahan lang natin. So, nag-review tayo sa conjugations. At tama si Brother Emil, pag nag-translate tayo, kailangan natin yung vocabulary mula sa lesson 1 actually. Pero as the lesson progresses, yung mga vocabulary na ginagamit niya, yung mga nasa gitna-gitna. So, supposed to be kasi kabisado na natin yung mga vocabularies na yon. Kailang mahirap mag-memorize. Kaya kudigo pa rin kailangan natin. So, nasa present active indicative tayo, middle indicative, passive indicative, at indicative pa lang lahat ito natapos natin. Yung lesson 16 actually ang tatapos sa present, sa indicative. Sa indicative. Nasa huling bahagi ng presentation natin ngayon. So, present passive. So, by now, klaro na sa atin. No? Pag sinabi nating active, yan. Subject ang gumagawa. Middle, ginagawa mo para sa iyong sarili. Passive, yung subject ang taga-tanggap ng aksyon. Ayan. So, imperfect active. So, ang binago lang dito yung word na imperfect na mula sa present, naging imperfect. At past tense yan, past tense. Ang ending niya, ayan, no? On SA, omen iti on, with the augment na epsilon. Imperfect middle, then imperfect passive. Yung idea ng imperfect, ito yung sa nakaraan, nagsimula at nagpatuloy sa nakaraan. Yan ang idea niya. And then future active. Mabigyan ko lang ng kaibahan yung imperfect saka yung aorist. Yung aorist tense, past tense pa rin yun. No? Pero kaibahan nila ay sa nakaraan, nangyari at doon lang, nangyari lang doon. Parang gano'n. No? Itong imperfect, nagpatuloy siya at nahinto. Then future active, na naman, no? Sumula sa present active, imperfect active, ngayon ay future active. At ang palatandaan ng future ay yung sigma. Ang ending niya parang present active. OSA, omen iti OC. So, lagyan mo na ng sigma. So, se, sumen, city, so, se. Yan. Tapos mayroong future middle. Ang future passive ay nandun sa lesson 16 or 15. Oh, napansin nyo, wala, no? Walang future passive, wala. Oh. Future middle, tapos aorist agad. Yeah. First aorist active, indicative. Mayroong first kasi mayroong second. First at saka second. No? At ang kaibahan nila, yung first aorist, ito yung kung sa English pa ay regular verbs. Regular siya. So, regular verbs sa English grammar form their past tense by adding D or AD. Yan lang eh. Ng regular verbs. So dito, mas simple lang eh. Yung ending niya, the augment epsilon, tapos sa, se, samin, satisan. Yan ang aorist. Yung sinasabi ko na aorist,
In the past, an action done and hanggang doon lang yung action, hindi nagpatuloy. Nakatulad ng imperfect. First aorist, middle, ayan, no? Saminso sato, samita sasti santo. So pag middle, always merong I lose for myself. Tapos, wala na, no? Wala na yung first aorist passive. Wala. Kasi second aorist agad eh. Kaya yung first aorist passive nandun sa lesson, nasa dulo nito, 15, nasa dulo ng ating presentation. Kaya ang next agad, second aorist active. Ito yung sinasabi ko na one way of forming the past tense of a Greek verb. Of a verb in Greek. Break tayo na. Ito naman sila yung equivalent ng irregular verbs. Ang mga irregular verbs, kakaiba yung pagbubuo ng kanilang past tense. Hindi katulad ng regular, madali lang yung regular verbs eh. Dagdagan mo lang ng D or AD, yung past tense, yung word past tense na. Ang irregular, kakaiba, no? Magbabago. Nagbabago. Yung iba naman, hindi nagbabago. Ano ba example natin? O yung eat na kain. Eat na kumain. No? Hindi naman eated yun eh. Ang past tense niya, ate, ate. Ate. Eat, ate, eaten. Yun ang past participle niya. So, ganoon din ito. Second aorist niya, nabago na. On SA, elipon. Mula sa word na lipo. Yung word na lipo, meaning I live. Ang second aorist niya, kakaibang form. With the epsilon pa rin siya, pero yung lipo na parang root word niya, hindi katulad nung nandun sa present form niya. So, i-memorize lang natin yan. Elipon. The ending is like the on is a omin iti on. Ano nga bang ending yon? On is a omin iti on. Kaya yung root word, yung stem, kakaiba. At napansin nyo, hindi na luo ang ginamit. No? Hindi na luo. Kasi yung luo, yun yung regular. Ito. Ilo sa amin. Yung luo, regular verb siya kung English pa. Kaya first aorist. Hindi siya pwede sa second aorist. Kaya ibang word na, ibang verb nang ginapit. Ayan. So, elipon, I left. Elipes, elipe, elipomen, elipete, eliposi. Elipon. Tapos, imperfect active. Second, ay hindi. Kinompare ko lang pala dito yung ending niya. Ayan ang ending ng imperfect active. The same ending eh. On SA, omen iti on. Ayan. The same ending. And then, second aorist middle. At wala pa rin dito yung second aorist passive. Ginawan ko ito ng saan ko pa ginawa yun? Ay, hindi na i-save. Ginawan ko ito ng English translation. Second aorist middle. So, ang first person nito I left. I left for myself. Kasi sa second aorist active niya, I left. So, sa aorist middle, I left for myself. You left for yourself. He, she, it left for itself. Him, her, himself, herself, itself. We left for ourselves. You, plural, left for yourselves. They left for themselves. Ganun lang.
Imperfect passive, future passive. Ah, ito na ang continuation na sinasabi ko na dagdag. Aorist passive. Aorist passive, indicative of luo. Elothen, ang pinakakina dito, theta naman, no? Theta, eta. Pansin niyo, ayan, mayroong theta, eta. I was loosed. Elotes, thou was loosed. Elote, he was loosed. Elotimen, you were loose. Elotete, you were loose. Elotisan, they were loosed. Mayroong explanation mamaya, paano nabuo yan. Future passive indicative of luo. Lotesomai, I shall be loosed. Remember the sigma. Nandyan pa rin yung mark ng future, sigma. Mayroong sigma. Pero passive ito. Yung active niya, luso, ganun lang. No? Luso, loses, luse. Pero this is the future passive. So, lotesomai, I shall be loosed. Lotese, thou wilt be loosed. Lotesetai, he will be loosed. Lotesomita, we shall be loosed. Lotesesti, ye will be loosed. Lotesontai, they will be loosed. So, yung review natin with the advanced, andun yung advanced lesson sa last part nito. So, for the vocabulary of lesson 15, nilakyan ko kaunti ito dun sa nakaraan. Ito yung mga sinasabi ko na translation. Sa exercises, tulad ito, GAR. Nandyan sa lesson 2 yun eh. Number 2 exercise. Yan o. Audi, GAR, Iseltes, Estos, Oikos. Yung iba nandoon sa immediate lesson. Yung iba wala. Hahanapin mo talaga. So, GAR is a conjunction meaning for. Yan, for. Ibalon, I threw, I cast. Second aorist o balo. So, ibig sabihin, irregular verb to siya. Hindi, second aorist nga siya. Kasi yung first aorist ang regular verbs kung English grammar pa. Yung second aorist, ito yung irregular. So, ang pagbuo ng kanilang past tense ay kakaiba doon sa regular. Kung sa first aorist, may augment, tapos yung ending niya, ilik-palik ko lang ha. Perfect active on SA. Telepon. Ito yung regular First aorist. Sa, sase, samin, satisan. Yan ang regular. Pang regular verb ng English. First aorist. Ang second aorist, on. Second aorist, nasan na yun? Imperfect. Ito, second aorist. Ending niya. No? On SA. Omen iti on. So, mayroong mga words sa Greek
na pang second oris lang talaga sila, hindi pwede sa first oris. And these are examples, no? Ibalon, second oris of balo, and then igenomen, I became. Deponent, second oris of ginomai. Kung maalala nyo pa yung deponent, no? Deponent are verbs with the middle ending but active in meaning. Di ba yung middle, I do it for myself. Pero deponent siya, kaya yung form lang niya ang middle. Pero ang kahulugan niya, active. Kaya, ayan, no? Iginomen, I became. O, active yun. And then, Adon, I saw. Second orist of blepo. Layo, ano? Blepo. OSA, o mean ETOC. Yan ang kanyang ano, present active indicative. Pero kapag nasa ores na siya, Edon. Edon. Second orist. At hindi lamang blepo pala, no? Pwede rin second orist of hurao. Hurao. Ang hurao, IC din yan, di ba? IC. Blepo, IC. Ayan, ito. Then, next word, epon. Most probably, itong mga words na ito ang lalabas sa exercises. Exercises. So, epon, I said, Lego, ang Lego, I say. Ang oris pala niya, ang past tense pala niya, epon. I said, second oris of Lego. Elabon, I took. Second oris of lambano. So, lambano, irregular verb pala siya. Pang second oris siya. So, elabon. Tapos, egagon, I led. Second oris of ago. Ago. Then, elton, I came, I went. Second oris of erkomai. Erkomai. Okay. Oh, meron akon pa. Nati-hati ko pala ito. Nalakihan ko. Enegka. I bore, I brought. First oris of ferro. First oris yan, no? O, the first oris, tandaan natin, for regular verbs yan. First oris of ferro, conjugated like the first oris of luo, but with ka instead of sa. So, enigka. Then lipo, second oris of ilipon. Ay, second, tama, lipo. The second oris of lipo is elipon. Yun ang ibig sabihin. Lipo means I live. Yan. Second oris ng lepo ay elipon. Then opsumai, I shall see. Deponent, kasi ending niya ay middle, umay, deponent. Future of blepo may also be regarded as future of horao. Opsumai. Pipto, second oris ng pipto, ibig sabihin ay epison. And pipto means I fall. Prospero. Parang prosperity ito. I bring to. I bring to. Takes the accusative of the thing that is brought, the dative of the person to whom it is brought.
Prospero ta tekna to korio. Prospero, I bring the children to the Lord. Prospero ta tekna to korio. Okay, so yan ang vocabulary natin. Okay, tayo may mga notes. As I was saying, it has already been observed that the second aorist is not a different tense from the first aorist. Hindi magkaibang tense, parehas lang. But only a different way of forming the same tense. So comparable to the regular and irregular verbs of the English grammar. Parehas lang silang past tense, magkaiba lang yung pagbuo ng past sa form nila. Very few verbs, therefore, have both a first aorist and a second aorist. So mayroon pala mga verbs na mayroong dalawa, ano? Both first and second. Pero kaunti lang sila, sabi. Just as very few verbs in English form the preterite both by adding ed and by making changes within the body of the word. So here's an example, no? The preterite or past of live is lived with the D. So simple yan, regular verb yan. And the preterite of rise is rose. So hindi na raised, ha? Kasi irregular verb tawag sa English. Rise. But live has no preterite love. Hindi pwedeng yung I palitan mo ng O para maging past tense niya. Hindi. O yung rise, hindi rin pwedeng lagyan ng D para past tense niya. So the uses of the tense lived are exactly the same as the uses of the tense rose. So kung live ay past tense, rose ay past tense din, iisang tense lang sila. So also in Greek, the uses of the second aorist are exactly the same as the uses of the first aorist. So wag tayo ma-confuse doon, no? And then mayroong note na naman. It cannot be determined beforehand whether a verb is going to have a first aorist or a second aorist, nor if it has a second aorist, what the form of that second aorist will be. Noon, wala tayong idea, no? Na yung balo pala ay walang first aorist. Second aorist lang palang mayroon. So, paano malalaman kung mayroong first or second? Sabi ng author, these matters can be settled only by an examination of the lexicon for each individual verb. Maliban doon sa mga nasa dictionary na natin, nasa vocabulary na natin, sinabi na these are second aorist verbs. Alam na natin na second aorist sila. Ito may examples na sinasabi ko kanina. Lambano, ay hindi pala siya first, wala pala siyang first aorist. Salip, second aorist siya, no? Kay Lambano, second aorist is elabon. Yung balo, I throw. Noon, wala tayong idea na pan pala yan. Irregular verb pala siya kung English pa. So wala siyang first aorist. Salip, mayroon siyang second aorist, ebalon. And the other verbs, of course, ay ganon din. Ito yung guide na, no? The second aorist being a secondary tense has an augment, yung epsilon, which is just like the augment of the imperfect. Thus, a second aorist system like ito na yung second aorist, yung root word niya, di katulad ng sa luo. So, lip is the root
word or the stem. Then you just add the endings. Ito na, no? The second aorist active indicative. Elephon, I left. Elipes, thou leftest. Then Elipe, he left. Elipomen, we left. Elipete, you left. Elipon, they left. At saan na yung ginawa ko? O na bumalik? Yan. Second aorist middle indicative. Second aorist active. Second aorist middle. Elipomen, I left for myself. Elepo, you left for yourself. You singular, ginagawa ating modernized. Elepito, he, she, it left for himself, personal for itself. Elepomita, we left for ourselves. You left for yourselves. Elepite, elepiste, eleponto, they left for themselves. Next na yung ating exercises. Okay, try natin. Pwede kayong mag-try. Medyo complicated itong lalo na number 2. So, subukan ba natin? 1 to 5? Ang verb niya, Brad? Anong verb, Brad? Domain. Okay. Itong Brad? Itong ekusamen. Hindi Verb ba yan? din yan. Verb din yan. Diba? Dalawang verb niya. Dalawang verb. Dalawang verb. Dalawang verb yan. So, yung vocabulary, hindi ko alam. Omen Alam ko sa amin. Puro pares na kanyan. First person plural. Oo. Yun ako na-inta kanina eh. Hindi ko alam yung vocabulary. Yung iba lang alam ko eh. Mas simple ito number 1. Domain, back to the vocabulary ng lesson 15. Edon, I saw. Second aorist of blepo. Yan, Edon. Edon, edes, ede, pomen. Yun. Edomen yun. Edomen, edete, edipon. Edomen. Anong Edon. English, Brad? Brad? Anong English? English niya ay ipon, idon. I saw, ang idon. From the word idon, the second first aorist of blepo. Miso. I saw. Miso. Tapos, ikosamin. Wala dito sa ikosamin. Kanyan. Ako. Nalala yung ako. Saminso sa to, samita sa santo. So that is aorist. First aorist. Samin.
Imperfect active. On SA, ETOC. Samin, so satu, samita sasti santo. Yun. Sa sase, samin satu, sati saso. Samin. Yan. Samin is first person, first aorist, active indicative, first person plural. The root word is ako, I hear. So, okay na yun. No? Idumen ay we saw. Iko sa amin, we heard. O, anong translation niya ngayon? Alam ko ang challenge na minsan dito. Kaya next lesson natin about declension ulit. Babalik tayo ng declension ulit. Kasi itong Korean, is a noun at nasa mayroong case, no? Ang noun mayroong case. Another logos is a noun. May declension din yan. Tos logos. Kaya kailangan maalala nyo ulit yung mga cases. Nominative case, genitive case, genitive, ano isa? Bago accusative, genitive, genitive, dative. Nominative, genitive, dative, accusative, vocative. Babalik tayo doon sa next na lesson. Yan, tos logos, auto. Ito ang mga nagpapahirap sa atin. No? Kaya babalik ka doon. Ito naman, mayroon sa past lessons natin eh. Yung conjugate, declension ng word na yan. Auto. Declension of autos, meaning this. This. Auto. Lesson 9. Autos, aute, toto, pronoun. Hindi, iba ito. Autos ito eh. Yan ay auto eh. Auto. Auto. Demonstrative pronoun yan. Elemento. Anong lesson na yun? Magbabalik aral tayo niyan. This autos does so. Ito. Declension of the personal pronoun. Personal pronoun of the third person. Yan, autos. Auto. That is
Genitive. 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 Ay, kailan talaga may libro kayo, ano? Sasabihin ko lang, page 47. The declension of the personal pronoun of the third person is as follows. Autos, auto, auto, auton. Autos, he, auto, of him. Of him yan, auto, of him. Him. Of him. Genitive. Genitive of him. Pwede na, translate na. Kai. And tos logos. And the word. Tos logos. The word. Kailang And- dalawa ang kai niya eh. Kung nga pala, no, meron palang Kai. kay. Idomenton, Corion, Kai. Ikosamin. Iba yung kay I end. Kai. Pag doble, Pag doble may translation yan, di ba? true po ba? Hindi. Nakalimutan ko na. And both. And that both. So and tapos that meaning mayroong ilalagay mo yung iba saka both. We saw the Lord. Yeah. We saw the Lord. We heard. Ito sasabihin ko lang sana ito. Page 69, lesson 12. Kai, conjunction, and also even. Kai, Kai. Translation niya ay both, and. Kapag dalawang Kai, both and na. Both we saw and heard. Both we saw. Ayan. Both we heard. We heard. And saw the Lord. Both we saw the Lord. Both we saw and heard. We saw and heard the word of him, of the Lord. Komplikado Both we saw the Lord. Both we saw. Ton Corion, diretso mo. Saw the Lord and we heard the word of him. Pwede yun. Literal. Or we saw the Lord. And we heard the Lord. We heard the Lord. Or we both heard the Lord and we both saw the Lord and heard the word of him. The word of heard him. his words. Smooth Heard. translation. His word. His. Of him yung auto auto. We both saw the Lord and we heard his word. Yan. Pwede yan. His word. Both saw the Lord and hear the word of him. We both saw the Lord and we heard his word. In its translation. Number 2, komplikado yan. Meron OD. namang dalawang OD. OD. Kita nyo, dalawang OD. Yeah. At lesson 12, OD is conjunction and not, nor, not even. Yan ang ibig sabihin ng OD. Pero OD, OD, parehas ako, no? OD, OD. So, dalawang OD, neither nor ang ibig sabihin. Neither nor. OD. Gar, nasa lesson 15.
Jar. 4. Isiltes. 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 O sa kwan, lesson 15. Gar, conjunction, meaning for. Yes. Yes, God. And then, where are the verbs pala? The verbs muna. Oikos. Verbs. Oikos. Ohos. Oiko is house. House. Oikos. Oton. Odi. Oton. Ang ending ng second aorist, active, indicative. Yeah. On sa, omen iti on. Toys. Oton. Yes. Isiltes, second person singular. Parabole. At Isilton is Iseltes. Isiltes. Iseltes. Isiltes. Yes. Isiltes. Isiltes. Kapatid yung ipes. Ipes. Ipis. Iseltes. Saka ipes. Yung may TH yan eh. Pagano yan. Screenshot. Jar. On SA. Kasama yan ah. On SA. On SA. Elton. Elton. Elton, I came, I went. Second aorist of Ercomai. Ercomai, I enter. I come, I enter. Check natin sa dictionary. Yung word na yan, kung sa lexicon natin titingnan, kuha agad. For. House. Odon. 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 In. Is. Only nor neither. Nor. Neither. Yeah. Yes. 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 Oh, toys. Toys. Parables. 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 Yes. Those.
Gamitan natin ng kwan, ha? Ito. Analytical Greek Lexicon. Dito makikita mo yung word na word mismo. Epsilon. Is Elton. ito yung sinasabi ko na makatulong, oh. Kapag kwan. Greek lexicon. Yung word na yan, easel test, hahanapin lang natin dito. Easel test. Ito, sasabihin niya ngayon ito. Easel test, nakita ko na. Oh. Sasabihin niya ngayon, second person, singular, aorist, second, of iserkumay. Yun. Second, iserkumay. Iserkumay. Ang ganyang. Iserkumay, which means iserkumay. Saan na siya? Iserkumay, which means I enter. To go or come in, enter. Yan. Iserkumay. Malalo yung word na pinagdudugtong S is into. So, I enter. Iserkumay, I enter. Deponent. Middle in ending, but active in meaning. So, isel test, second person, singular, second aorist. So, enter. You enter. Second person, eh. Second person singular. You enter. You enter into the house. You enter into... Pero mayroong OD eh. Neither. Neither. Sige. Neither you enter into the house. Neither you enter into the house. For you. For you neither enter into oikos auton. For you neither enter. Yung auton of them, eh. Enter. Of them. Of their house. Plural, of their houses. Yung oikos, yung houses. Brad. Auton. Of them. Of their. Of them. Of them. Houses of them. Them. For you neither. Oide. Nor. Kasi ang odi. Neither nor. Ano ba? Ang odi, neither nor. For you neither enter the house of them or their house. No. Their houses. Parables. Nor
Epes. Epes. Nasa bagong lesson yan. No, Epes. 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 No, Epes yan, Epes. Epes. Ayan, no. Second aorist, ganon din. Second person, singular din yan. Second aorist of Lego. Lego, I say. I say. Second person. You said. Second person. You said. The parable of them. Or their parable. Yung auto is to or for them. Oikos. Parabola. Houses of them, Brad. Houses of them. At saka parable of them pa rin yan. Parable of them. Ang OD, neither nor. So, neither you enter into the house of them, nor you heard the parable of them. Word for word yun. Parang ano to Brad sa Tagalog eh, pumasok sa bahay at sinabi ang mga parabola. Hindi yung OD. Nor, neither. Dagdagan mo ng OD, neither nor, hindi sila pumasok. Hindi sila pumasok sa bahay nila. Hindi sila pumasok sa bahay nila at hindi rin nakinig ng parabola nila. Hindi pumasok sa bahay nila at hindi rin sila nakinig ng parabola. Yan, gano'n, no? Yun ang ipon. Ayun. Sa Tagalog, madali eh. They not enter into the house of them, nor said the parable to them. So to them. Yan. Yung ESL test ko, Brother Jun, ibig ko sabihin second person. Second person, singular. Of erkomai. I enter. Bali, second person, I enter. Complicated na kasi yan. Paano nila ginawa yan? Erkomai, ang layo ng erkomai eh. No? Erkomai. Tapos naging ESL test. Ang guide lang natin dyan, yung test, theta, epsilon, sigma. So, yan nakakatulong ngayon pag nagta-translate tayo ng mga verses, halimbawa, yun ang kailangan natin, mga lexicon na para ma-analyze natin yung word. Dahil di natin kabisado. So anyway, one purpose of our study, para matulungan tayo mag-research ng mga Greek words. At least yan, mayroon tayong guide na ba? Paano mo hahanapin yung meaning ng isang word na yan? Kung hindi mo magkuha sa grammar book, Greek grammar book, di doon sa lexicon. No? Kasi sa lexicon, yung verb or word, kahit nasa anong form, anong tense niya, isusulat niya roon eh. Sa kanya sasabihin sa'yo.
Yung isang book ko sa mga nasa Bible naman, yung Bible mismo basahin mo. Tapos i-analyze naman niya yung one word in a certain verse. Pero dito kasi hindi bersikulo ito eh. So paano mo malalaman yung kahulugan ng one word kapag di may nahirapan kang sundan sa iyong grammar book? Ayun, sa lexicon. Ganda nun, yung ESL test. Hinanap natin. Ganyan na ganyan ang lumabas doon sa lexicon, yung word na yan. Tapos sinabi niya, saan siya galing? O ano siya? Anong tense? Anong person? Sinabi niya. Anong number? Singular. Sinabi niya. So, yan ang purpose ng ating pag-aaral. No? Paano tayo mag-research ng mga Greek words? Meron pala akong lexicon dito, nakalimutan ko. Ito pala. Oo. Ito pala, meron pala ako dito. Madami makapal-kapal to, lexicon. Oh, yan, Brad. Yan ang makatulong na sa mga translation. Translate na ako, exercise translate. Ayun oh. Magmula dito, magmula A hanggang yun, may mga note din sa bandang likod, bukod doon sa lexicon. Meron pala ako nito. Akala ko ito, Brad, translation lang. Yung pala, may pala rin sa likod. Oo, ay mayroon. Mabuti, oh. Yan ang Meron gagawin niya. Oh. I-search mo yung ikene, number 3. Oh. Search mo yung ikene, sasabihin din niya. Okay. So yun ang mga kuha natin, Greek help natin. Pinaghandaan ko, alam ko hindi ko ma-memorize lahat yan, hindi ko maintindihan lahat yan. Kaya nag-secure ako ng mga books. Okay na makabasa tayo, mayroon tayong basic knowledge of the Greek. Alam natin yung mga verb, mga noun, parts of speech. Alam natin yung mga tenses, etc. No? Pero yung mga words na katulad niyan, nahihirapan tayo na i-kuan sila. I-decipher. Naunawain. So, ang madali, ayun, lexicon. 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 Hindi ko alam kung mayroong online ng ganito. Mga magaling sa online. Anong tatak po, Brad, yun? Analytical Greek Lexicon. So, iba-iba namang author nito eh. Mayroong, yung kay Brother Emil siguro, lexicon din, pero iba rin ang author. Ano to, George Rickerberry. Oh. Greek. Basta i-ikon nyo lang lexicon, Brad. Ang hanapin nyo lang sa online, lexicon, kung mayroon. Greek lexicon. Meron. Greek lexicon. Okay, punta tayo sa number 3 ha. Ikine. Para di na tayo kuan pa. Hanapin lang yung word na ikine. Ang verb. Ngayon, ang advantage natin, nagbabasa tayo ng Greek. Yung hindi nakapag-aral ng Greek, hindi niya magagamit ito, mahirapan siya. Di ba? Parang verb itong 3. Brad? May verb ba yung 3? Number 3? Oo, meron ba? Ikene. Ikene, yan. Ikene. Yan ang advantage natin ngayon. Magagamit mo ang lexicon kasi mababasa mo. Kapag hindi ka nag-aral ng Greek, hindi mo mababasa yung hindi mo magagamit ang lexicon. Kasi ang lexicon hindi naman nakasulat sa English. Sa Greek nakasulat. Paano mo i-search ngayon kung hindi mo mababasa yung Greek niya? Yan ang advantage natin. Oh.
Kaya kahit na hindi natin master ang Greek, pwede tayong gumamit ng Greek books at sa knowledge natin sa Greek dialect o pagbaba sa Greek alphabet, mahahanapan natin. Ikene. Ito na Ikene. Dative, singular, feminine, of ikinos. Ikinos means demonstrative pronoun used with reference to a thing previously mentioned or implied or already familiar. That, this. Oh. So, that, this, ang meaning ng word na yan, that or this. So, in that, N is in that, hora, hour, in that hour. Yan na, no? That pala ito. Alam ko, yun ang mga mahirapan tayong alamin na meaning eh. Kasi hindi naman natin na-memorize sa mga yan. Nadaanan na natin yan. Demonstrative pronoun. Ay hindi man natin na-memorize. Kailangan lang maging pamilyar. Matitry. Yun ang kagalingan ng mga libro na to. At dahil nakakabasa tayo, madali nating hanapin. Diba? Kung hindi ka marunong magbasa ng Greek, hindi mo magagamit ito. Oo nga. Meron din dito palang dali. Nominative, genitive, dative. Meron ka din dyan. Perfect. I-analyze niya yung one word. May ores. May ores din. Galing eh. Search lang. Active voice, middle voice, passive. Negative, adjective. Right? Okay. Iginon to. Iginon to. Galing sa iginomen. Iginomen, I became. Second aorist of ginomai. Iginon to, that is third person plural. Unto, hindi, unto. Tama, third person plural. Second aorist. They became. Kasi erkumai ay become eh. Ginomai ay become. Iginomen ay became. A third person yan. They became. In that hour, they became matitay. Disciples of the Lord. Disciple of the Lord. Lang. Of the Lord. Parang sila ay naging alagad ng Panginoon. Sa oras.
na iyon. Or baliktarin mo. Sa oras na yon, sila ay naging alagad ng Panginoon. At that time, Ang number 4, mas mahirap na naman. Kasi ito yung pronoun bagamat pronoun lang pero mayroon siyang ibig sabihin. Otoy. Otoy. Min igenonto matitay agatoy ikenoy de ete isan poniroy. Pero pag may lexicon ka, madali lang. Bili kayo hanap kayo ng lexicon. Ay, pasirox ito, pwede, pero makapal. Makapal. Otoy. 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 Try nyo, ang lexicon ninyo kung meron kayo. anong word yan? Mga 500 pages. Ah, At Daniel, pasirox ka. 500 pages. Ang liliit pa naman ng litra. Kung magpasirox kayo ng lexicon ba? Kung bibili Brad, magkano po kaya? Dati may prices ito eh. Ang nakasulat sa kanya, almost $13. 13. Kung mayroon dito ha, sa mga bookstore. Baka i-order mo pa sa US. Anong pangalan Brad? Greek Lexicon? The Analytical Greek Lexicon. Luma pa ito, 1978 edition pa ito. 1978. Analytical Greek Lexicon. Revise na ito. Okay, so at least alam na natin na mayroong paraan pala. Dahil hindi natin kabisado ang vocabulary, ito yung paraan. Tapos dagdagan natin with our knowledge of the endings of the different tenses, no? Yung conjugation, i-review natin yung mga endings natin, may idea tayo. Katulad ng igenunto. Sa ating napag-aralan, that is third person plural. Kapag ending niya ay unto. Ganon din yung sa declension. Matitay, agatoy, ikinoy, ganyan, no? Poniroy. Pwede na tayo mag-aral ng Greeks, mag-analyze ng verse. Ma-analyze na natin. Binabala ko next time i-analyze natin isang verse using our limited knowledge of Greek. Tingnan natin ano mangyayari. That's good. Lalo na yung mga under question na mga verses ba? Verses of our interest.
Yung mga minsan ay pinoproblema natin na talata na hindi natin maunawaan talaga. Ayan. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Oh. So, pwede natin gamitin ito. Yung number 4, auto men egenon to, yung sinasabi ko kanina na medyo mahirap na kasi nadaanan natin ito, no? Yung mga demonstrative pronouns. Pero when translated, it is understood. Yung this, ang mga ito, autoy, this, T-H-E-S-E. Pag translate mo yan, hindi lang this na one. Pero ang tinutukoy niya mga tao, this men, ang mga taong ito. Ayan. Ganon din sa adjective. O yung word na ano pa mga word. Yung asang adjective, ang tinutukoy actually niya, hindi lamang basta good or bad, pero tumutukoy siya sa good men, bad men. Ganon. Mas madali siguro yung number 5. Proseferon autotoistoplos. Yung ending niya, on. Proseferon. 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 So, Prospero, I bring. so, To take the accusative of the thing that is brought and the dative of the person to whom it is brought. Prospero, tatekna. Prospero. Kung maalala ninyo yung two words joined together, no? Pros. Yung pinagdugtong na dalawang word. Isa yan eh. Prospero. Oh. Tapos ang pagbubuo ng pagbinuo mo ng ores ng mga compound words, yung tawag niya compound words. 'Di ba ang ores ay merong sigma dapat o imperfect may sigma. Yung sigma inilalagay nila doon sa yung augment na epsilon nandun sa gitna kapag ang verb ay compound verb, meaning pinagdugtong. Katulad yan, pros, tapos pero. Two words yan na pinagdugtong. Pag ginawa mo siya na orest or imperfect or past tense, yung epsilon, yung augment na tawag natin, nandun siya sa gitna. Kaya yan, prose. Yung epsilon nasa gitna siya. Pero yan ay profero, I bring. So, proseferon, third person, plural. They were bringing. Tostoplos. Yan yung sinasabi ko na adjective na dinadagdagan ng another word.
Tostoplos, the blind. Pero hindi lang the blind yan. Ibig sabihin, the blind men. Auto. Genitive, auto. Dative. To him. They are bringing the blind men to him. Meron ba tayo susunod niyan? Wala na pala, no? Pero ready ako for the next lesson. Kala ko narinig kanina si Brother Onopria, hindi pala. Pasadahan natin yung next na lesson. Sixteen. Recording niya, Brad. Diretso lang. Oo, okay lang. Nangyari na. Para sa sunod, declension naman tayo. Kasi ito yung last lesson on indicative eh. Sa indicative. Ang 17 ay declension. So magbalik-aral tayo ng declension. First and second and third. Tapos ang declension, punta tayo ng participle. Mahalaga din yung participle eh. Use as verbs, mga ganon. So, lesson 16, it's all about aorist passive indicative at saka future passive indicative. Ito yung sinasabi ko kanina doon na kakaiba. Analamban mo. So, sige, Brother Ryan, pakibasa mo ang vocabulary natin para magising tayo, kayo. Analambano. Analambano. Yan. Alam ba lang nasa isip mo eh. Analambano, I take up. Ebleten. I was thrown, I was cast. Ores passive of palo. Additional. Igeniten, I became. Ores passive in form of genomai. Egnosten, I was known. Ores passive of ginosco. Deduction. I was taught or passive of didasco.
Ike- Kerox. Ikeroxten. Oxten. I was preached, I was proclaimed, or as passive of Keruso. I preach. Keruso. Hmm. I preach. Ele- oh, Elemt. 10. He left 10. I was taken. He left 10. I was taken. Oras of Lambano. He left 10. Lambano, I think. Ipo Ryuten. Tama mo ba? Oh, Ipo Iporiuten. Ryuten. Oh. I went. Oras passive in form of for you naman. For you, oh my. For you, my. Igeron. Igerten. I was raised or is passive of Igero. Econoten. Like, es pala yan, no? Ten. I was heard or is passive of Akuo. I heard. Next 10. I was brought or is passive of Pero. X10. I was led or is passive of Ago. Of 10. I was sent. Sin. Or is passive of Lepo. May also be regarded as or is passive of Ora. Oh, Horao. Napansin nyo, naging complicated, no? Kaya pinahuli siguro ito. Ito yung mahirap na part na ng yung mga verbs. Kasi ang lalayo na ng mula sa root word doon sa present tense niya, ang lalayo na ng mga ores passive niya. Oh, tulad ng ginosko. Sa simple lang, ginosko, I know. Pero tinan mo yung kanyang ores passive. Ignosten. So, kung hindi natin memorize yan, mahirapan talaga tayong alamin ano yung ignosten. Saan galing yan? Ginosko lang pala. Nalayo Didasko, didacten. Keruso, incroxten. Maliban na kung ayaw mong gumamit ng lexicon, memorize mo mga ito. Pero ibig sabihin, naging complicated na. Malayo na siya sa basic na simple present tense lang. Tulad ng alam na natin, no? Balo, ginosko, yung mga unang didasko, kiruso, lambano, yan na memorize natin na simple lang eh. Egero, alam natin yan, ago, pero alam natin mga yan eh. Blepo, horao. Doon sa ating first vocabulary, alam natin yon. Pero pag nasa form na sila ng aorist passive indicative, naligaw na tayo. Ano kaya ibig sabihin niya? So memorize or use Greek lexicon. Ito ang paano nangyari sa kanila. The aorist passive indicative
and the future passive indicative are formed on the aorist passive stem, which appears in the 6th place among the principal parts. The 4th and 5th of the principal parts will be studied in the subsequent. Wala pa, hindi pa natin naabot yun. Aorist passive stem is formed by adding theta, eta to the verb stem. This theta, no, epsilon. This theta epsilon is lengthened throughout the indicative to theta eta. Thus, the aorist passive stem of luo appears as lothe. So, ganun pala nangyari. Para mabuo ang aorist passive, yung theta epsilon nagiging theta eta at idinadagdag siya sa stem of luo. Kaya magiging lothe. Then, the aorist being a secondary tense, kasi aorist, no, basta past tense, mayroong epsilon, augment. The aorist being a secondary tense, the augment formed exactly as in the case of the imperfect. So, lalagyan mo lang ng epsilon. Kaya magiging resulta niyan, ilothe. Ayan. Saka mo idagdag ngayon yung ending. May example tayo dyan. Ayan. Ayan o. Epsilon. Lote. Theta, eta. Plus ending na 10 teste. Men ete isan. Men ete san. So, yun na ang pag-perform ng aorist passive. May idea lang tayo. Adding theta, eta sa lu. Kaya magiging luthe. Plus the augment epsilon. Yan ang magiging resulta. Eloten, elotes, elote. Elotemen, elotete, elotesan. Aorist passive. So passive, ibig sabihin, yan na naman, no? The subject is the receiver of the action. I was loosed. Thou was loosed, he was loosed, we were loosed, you were loosed, they were loosed. Paano naman yung future passive indicative? Ito naman, number 200. Future passive indicative is formed by adding sigma, omicron, / epsilon to the aorist passive stem. Ano yun? Lu. With its theta epsilon lengthened to theta iota. Theta eta, which, however, since the future is a primary, not a secondary tense, has in the future no augment. No augment kasi ang may augment, past tense lang. Imperfect or aorist. Ano naman ang sign ng future? Mayroong sigma. So, to this future passive stem, lothe, so, or epsilon, the middle primary endings are added. And the future passive is conjugated exactly like the future middle, except that the stem is lothiso instead of luso. Yun na. Kaya ang resulta, ganito. Lothe. Kasi yung, sabi niya, yung root word, stem, katulad ng aorist passive. Lothe. Kaya lang, wala siyang epsilon. Kasi future ito eh. Sa halip, mayroon yung sigma. At yung ending ng
future passive. Sumay si sitay, sumita si suntay. Future passive na siya. I shall be loosed. So ito lang dalawa ang kakaiba, aorist passive at saka future passive. Well, yun din pa ng yun din second aorist na iba rin. Na iba dun sa alam natin na simple lang. So ito na yung natapos natin. Kaya gusto kong makarating dito para masabi natin na nadaanan na natin yan eh. The uses of the parts of the verb which have been studied so far may be summarized as follows. So about verbs, ito yung nadaanan na natin. Present indicative. Actually, ito yung sinamarize ko. Napaaga pala yung summary ko. Present indicative. Active, middle, passive. Ayan na. No? Tapos imperfect indicative. Tapos na rin natin yan. Active, middle, passive. Future indicative. Nabuo na natin ito ngayon. Dati, ang alam natin, active middle lang yun eh. Ngayon, pinag-aralan natin ang passive. Yung kanina lang, sa lesson 15 ito. Loti sumay. Ayan na. No? And then, aorist indicative. Active, middle, passive. Yung passive niya, yung bago lang natin pinag-aralan. So, ito na mga natapos natin about verbs. Tapos na natin actually yan eh. May exercises din siya pero wag na nating pangarapin yan. Exercise din yan. Okay, so buti naman, 9:30. Naabot tayo. At ako'y gising pa. Natulog ako kanina bago nagklase kasi sumakit ang batok ko. Ang ulo ko. Kala ko nga di ko kayanin eh. Nawala naman. So hopefully ay nakikita nyo ang relevance ng klase natin. Sayang yung iba, wala sila. Pero maririnig naman nila ito na sa tulong ng Greek books. Unti-unti, Brad, lumilinaw na. Talaga buti, ano? O sa mga gustong magtagalog lang na may Greek, ito, gawa sa Pilipinas ito. Gawa ng Pilipino, ito. Greek Tagalog. Additional, pero Tagalog, ano? Ito rin naman, i-analyze niya yung mga words. May translation siya, pero ang every word niya, sasabihin niya rin, Paulo, NGSM. Ibig sabihin, noun, genitive, singular, masculine. Sasabihin niya rin. Mayroon dito. Kailang, hindi ko pa alam, pero baka pwede tayong i-mislead eh. Halimbawa, isang relihiyon gagawa ng sarili niya para pero siguro naman hindi na gagawin kasi masisira sila sa scholarship nila eh. Ito rin medyo kanito. Ganon din ang purpose nito pero ito from the whole New Testament pala ito. Yung Tagalog hindi New Testament, lang. Whole New Testament ba ito? Oo nga pala, whole New Testament din. Tagalog. Ito English. Pero hindi siya interlinear. Itong Tagalog pala interlinear. Ibig sabihin may Greek siya tapos may Tagalog. Mayroon din English na ganoon, Greek at saka Tagalog. Ito wala. Puro Greek lang ito. Pero yun din, every word, mayroon siyang analysis. Siya ay noun. Kung noun siya, ano ang kanyang gender, ano ang number, ano ang case. Yung ating pinag-aaralan, sasabihin niya dyan.
Meron pa ako, marami akong koleksyon ng mga Greek books. Hindi lang nagagamit gaano. Kaya maganda sana may library tayo, lalagay doon sa library. Para pag may mga research, ano? Ganda yun. Oo. Mahirap maghanap ng mga materials kayo, Brad. Hopefully, mabili natin yung katabi ng Salawag. Baka pwede magkaroon ng library doon para sa lahat magagamit. Maganda po pag meron tayong ganun. Kasi I doubt kung makukuha natin sa internet, baka wala eh. Mahirap po maghanap ng ano yun. Mga lexicons, baka mahirap sa internet. Pwede siguro, ewan ko lang, si Brother Den, si Attorney Den, baka magaling sa kanya yun eh. Maghanap ng libro eh. Tanong mo ka, Brad. Sa Amazon po, madali makahanap sa Amazon, pero may budget. Yata si Attorney din doon eh. GR. Sa Amazon, doon siya nag-order ng mga books. Try natin kay Brother Den, baka meron siya. Ginagastusan niya talaga yun eh. Alam ko. Binabayaran niya, mayroon siyang Request tayo. Try natin, Brad. Mga lexicon. Kasi iba rin naman pag nasa internet na o pag nasa tawag dito online soft copy ba? Soft copy. Maganda 'yon. Pasa-pasa mo na lang. Ito, limited ka rito, hard copy ito eh. Kung nasaan lang siya, nandun lang. Hindi mo pwedeng i-share agad. Alam ko yung soft copy na yan eh. Pagka nagkaroon ka na yan, pwede mo nang pa-bookbind yan eh. Pa-print. Pa-print mo muna. Pero kung papaprint mo lang, Brad, dito ka na magpa-Xerox. Hindi ka lang, huwag ka lang bibili. Pa-Xerox mo na lang ito. Meron kayo dyan, Xerox? Yan, si Brother ko, Bookbind ni Brad Neil. Brad Neil, huwag lang siyang hulihin. Huwag nyo na isumbong. Publish. Hindi man daw ipambinta eh. Okay lang. Bawal daw ibenta. Hindi ko alam ang rules. Xerox siguro. Pwede. Siguro for personal use. Sige, tulog tayo. Brother Emil, pakilid mo prayer natin. Okay, tayo malalangin. Malaming banal na nasa langit, muli kami malapit sa iyo kung minsan tayo magpasalamat sa aming mga natutunan mula sa wikang Grego. Salamat din, Ama, sa iyong patuloy na pagpasangkapan kay kapatid na June sa kalakasan at karunungan pinagkakaloob mo sa kanila. Dalangin namin ang iyong basbas sa aming mga napag-aralan na ating natutunan. Nawa ito ay tumanim sa aming puso-isipan at gabay sa aming pag-aaral at pangangaral ng iyong salita. Dalangin namin na tulungan kami maging sa mga personal namin na pag-aaral ng wikang Grego at nawa hanggang sa susunod na Huwebes ay patuloy kami bigyan ng pagkakataon ito ay aming may pagpatuloy ang mga lesson pa na dapat namin pag-aralan. Dalangin namin, Ama, ang iyong pasbas sa bawat isa at pag-iingat sa aming pansamantalang paghiwalay at hindi yung pagbibigay sa amin ng maayos at payapang pagtulog. At naman ang aming mga naging kakulangan, patuloy kaming kaawaan at katawanan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin at samo sa pangalan ng iyong digtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, salamat, Brother Jung. Salamat din sa prayer. Good night. Share na lang natin sa iba, sabihin, mag-review. Oo. Sige, Thank you po, Brother John. Good night, mga classmates. Kapatid, thank you po.